pare, mandadangal kalalamot. Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Kapaborito, lukot nila'y ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin apo. Maabig abuklas kumuyamin dita na bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues sa araw na ito. Araw ng Huwebes, Pizza Ados sa buwan ng Hulyo 2026.
Ang inyo pong makakasama, ang inyong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan, Dennis Mojares. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si Errol Horado na nasa Jakarta. Diyan sa technical control, nandyan ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issue, mga pagbati at reaksyon o opinion, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga pagbati sa pamamagitan ng ating Facebook Live. I-search lamang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6 ng umaga. Hoy, nagpaalala ang Department of Education sa mga paaralan na isekreto ang pagpapatupad ng pulisiya na ipagbawal sa mga estudyante na gumamit ng gadget sa oras ng klase. Maliban lang kung para sa kailang pag-aaral daw o kaya may emergency. Yun, nandiyan pa rin yung paggamit, di ba? Kung saan kayo nabasa, doon kayo magpapayong mahigpit na implementasyon daw ang gagawin ng Departamento ng Edukasyon batay sa DepEd Order number 006 Series of 2026 o ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Nakakatuwa, no? Basang-basa na sila, saka sila magpapayong. Kung wala pa yung nangyari dyan sa Tacloban, na kung saan dalawang minor de edad ang nasangkot sa krimen dahil sa pamamaril ng mga estudyante, 4 yung nasawi at ilan yung nasugatan dahil sa kagagawa ng dalawang minor de edad na ang kanilang sangkalan ay ang Juvenile Justice Act. Hindi raw sila makukulong, pero yung 15 taon na namaril nakulong, kinasuhan ng patong-patong na kaso. Lumalabas sa investigasyon na talagang pinagplanuan ng dalawang suspect ang gumawa ng krimen. Matagal nang pinagplanuan pala nila ang gagawa ng ganong karahasan. Kaya't dapat na higpitan ng Department of Education ang pagbabantay sa mga batang mag-aaral, lalong-lalo na sa pampublikong paaralan, dahil may mga fraternity sa loob ng pampublikong paaralan na yung mga fraternity na yan, instead na gumawa sila ng kabutihan, gagawa sila ng kasamahan.
Hindi lang yung nangyari dyan sa Tacloban Meron pa yung nangyari dyan sa may Cavite City. Yung napanood ninyo na isang batang babae na sinagsak yung ilang kaklase niya. Babae yun nandyan na yung depressed pero kinakailangan ng guidance ng magulang at saka mga guro. Dapat na i-guide nila ang mga batang mag-aaral at turuan ng mabuting asal. Ang sinasabi ng DepEd, ang gadget ay dapat na iwasan sa loob ng paaralan. Iwasan gumamit daw yung mga batang mag-aaral. Alam niyo po yung mga gadget na yan yung rason kung bakit tumitigas ang ulo ng mga bata at gumagawa ng anumang mga krimen dahil sa mga napapanood nila sa cellphone. Nandyan na yung pornography o yung pang-aabuso, yung sexual at iba pang mga krimen. Meron naman na batas na nasa ilalim ng Republic Act 9775 o yung tinatawag na Anti-Child Pornography Act of 2009. Ngunit hindi ito alam ng mga batang mag-aaral ang batas na ito. Dapat ito sana ay ituro ng mga guro na may mga batas na sumasaklaw doon sa mga maling gawain sa pamamagitan ng panunood ng mga malalaswa diyan sa naturang cellphone na yan. At maging ang mga magulang dapat nilang turuan o i-guide yung mga anak nila na huwag basta-basta gumamit ng mga cellphone na nakakasira sa kanilang pag-aaral. Tulad nitong mga napapanood nila sa mga nandyan sa mga gadget. Marami pong mga malalaswang napapanood yan. Kaya dapat sana ang mga guro ituro nila yung mga iba't ibang pinapatupad na batas para sa ganon yung mga bata maigad nila sila na may mga batas na sumasaklaw dito sa pagbabawal sa mga malaswang napapanood sa mga cellphone. Dyan sa gadget, meron yung mga napapanood dyan na talagang nag-uudyok sa mga bata na gumawa ng krimen Kaya dapat sana i-guide yung tamang pamamaraan para sa mga bata. Ngayon, dito sa lungsod ng Dagupan, may ibinaba si Mayor Belen Fernandez na isara ang lahat ng mga PISONet. Yung PISONet kumikita lang ng barya-barya. Paano na yung mga negosyante na ang kailang negosyo ay PISONet? Mawawalan sila ngayon ng hanap buhay. Yung mga naglalaro sa PISONet
sila naglalaro ng mga anumang mga dapat na kwan dyan sa PisoNet. Pero hindi naman siguro nanonood ng mga malalaswang mga pang-aabuso o kaya yung gumagawa ng mga krimen, di ba? Ang PisoNet kasi yung paglalaro lang ng mga bata. Ngayon, dapat may pagbawal sa mga bata kung oras ng klase. Hindi yung totally na ipasara ang PisoNet. Paano yung mga bata na magre-research na wala silang kakayahan na bumili ng kailang cellphone? O di, nauhuli na sila sa pag-aaral. Dahil sa hirap ng buhay, hindi sila makakabili ng cellphone. Umaasa lang sila sa PisoNet. Hindi na sila makakapag-research. Kaya dapat na ang mga bagay sana bago sila gumawa ng hakbang, pag-aralan nilang mabuti kung ano ang tama at ano ang mali. Hindi ko naman sinasang-ayunan ang mga may-ari ng PisoNet, pero binabalansi ko po yung sitwasyon. Dapat ganito sana ang ginawa ni Mayor Belen Fernandez na dito sa lungsod ng Dugupan, na balansin niya yung sitwasyon. O kung papasara ko itong PisoNet, ano ang magiging negative effect? Ano ang negatibo na may bibigay? O nandyan na yung siyempre pag pinasara mo yan, wala nang hanap buhay yung may-ari ng PisoNet. Anong gagawin ngayon ng may-ari ng PisoNet? O mag-iisip siya ng paraan para mabuhay niya ang kanyang pamilya dahil doon lang sila kumikita sa PisoNet. Kung wala na siyang ibang paraan, yung mga legal na paraan para mabuhay yung pamilya, anong gagawin niya? Magnakaw ngayon. Gumawa ng anumang bagay na bawal sa batas. Ganon din yung mga bata na ay gumagamit ng PisoNet. Anong gagawin nila ngayon? Lalo silang may stress, dahil wala silang kakayahan na bumili ng kanilang gadget para doon sila mag-research ng kailang mga aralin. Kaya yun yung mga bagay sana na dapat inisip ni Mayor Belen Fernandez. Although na nandyan na yung sinasabi natin na yung mga gadget, may mga malalaswang napapanood dyan, nauudyok yung mga bata, dapat yung guidance ng kailang magulang at dapat dyan sa mga paaralan, i-guide nila yung mga bata sa tamang paggamit ng gadget. At dapat na ituro din nila na may mga batas na sumasaklaw sa panonood ng mga malalaswa dyan sa cellphone. Ayun ang kundyan ngayon. Yung mga ibang paralan nga, bumili na sila ng mga metal detector para ibigay doon sa mga security guard. O kinakailangan na may security guard ang bawat paaralan. Mayroon namang MOOA, yung maintenance operating expenses ng bawat pampublikong paaralan. Di yun ang gagamitin nila na
pansweldo sa mga security guard, pambili ng mga gadget, yung mga metal detector na gamitin ng mga security guard para ma-detect nila yung mga mag-aaral na pumapasok. Kung may dala silang mga baril, may dala silang mga patalim, madidetect nila. Kasi yung mga estudyante ko minsan, libre silang yung magpasok ng mga patalim sa silid paaralan. Lalong-lalo na yung mga may kalaban o pinag-iinitan. Tulad yan yung sinabi ng dalawang minor de edad na suspect doon sa Tacloban. Binuli sila ng kailang kaklase, kaya gumawa sila ng krimen. Yung isa, sabi nila, binuli nila dahil doon sa kanyang gupit. Ang babaw na rason, Yung isa naman, binuli nila dahil payat. Sumababaw yung mga rason. Talagang nasa isip nila yung gumawa ng krimen dahil hindi sila makukulong. Ang sinasabi nila ay may Juvenile Justice Act. Yun ang isang problema ngayon. Kaya ngayon, ang mga mambabatas, inisip nila na ibaba yung edad mula 15 pababa. Gagawin nila yatang 9 years old hanggang 15 years old yun ang gagawin nila kasi yung Juvenile Justice Act 12 to 15 years old. So amin daw nila ngayon gawing 9 years old to 15 years old. Ngayon ang ngayon mainit na debatihan kung sakasakali may nakapag-isip 8 years old. Di ba? Yun yung mga kondya ngayon dapat na ibalik sana yung dating disiplina na pinapairal sa mga silid paaralan. Di ba noon, kapaborito Joey Bebe, kapag nagkamali ka sa paaralan, binabato ka ng eraser. Di ba? Noon, pag nagkamali ka, pinapalo ka ng teacher. Pero ngayon, wala na yung ganun na pagdidisiplina ng mga guro dahil may mga batas na ginawa ng mga mambabatas. Tulad ng yung BAUSI, Violence Against Women and Their Children. Doon sa mga children, siyempre dapat iprotekta, sabi nila. So pag pinalo mo yung mga bata, pasok ka doon sa BAUSI. Pag sinakta mo yung mga bata at may nagreklamo, pasok ka sa BAUSI. So yun yung mga bagay na dapat sana pinag-isipan muna yung mga batas para sa ganun hindi gawing sangkalan ng mga bata yung mga batas tulad ng Juvenile Justice Act na sinasabi ng dalawang minor de edad na gumawa ng krimen sa Tacloban. Di bali, merong Juvenile Justice Act. Hindi tayo makukulong. So yun yung sangkalan nila Kaya yun ang dyan. Dapat na busisihin mabuti. Kung may butas ba yung batas na ginawa ng mga mambabatas. Dapat yun ang takpan nila yung butas na yan para sa ganon wala nang gagawa ng mga krimen na ang mga sangkot ay minor de edad.
Noong bata ako nakailang palo ako sa mga teacher ko di ba? Nakailang palo ako Oh. Kaya't maganda yung may disiplina sa loob ng silid paaralan. Dapat ibalik yun. Kaya tumitigas ang ulo ng mga bata ngayon Unang-una, naroon silang sangkalan na yung batas. Pangalawa, yung gadget. Kaya dapat sana i-guide natin mabuti yung ating mga anak para hindi sila mapariwara, hindi sila gagawa ng anumang mga bagay na ikakasama ng kailang pag-aaral. Alas 6:26 ng umaga. Good morning kay Merna Bustamante. Ayan, oo. Si Kagawad Victoria Campos Sagrado ng Libsong, Lingayen. Magandang umaga sa iyo. Long time no hear long time no look, Kagawad Victoria Campos Sagrado. Malapit na naman ang barangay at iski election. Si Christy Ramos Labisuras, dyan sa Dasol ito. Good morning sa iyo, Christy Ramos. Kumusta ka na dyan? At good morning din sa mga masugid nating taga-subaybay, si Lolo Orpilia, ganun din si Marivic Rivera Balason, si Mar Pascua, ayan, si Maricris Abara, Susana Bungkar Bustamante, good morning, at Merlita Abilia. Good morning din kay Majin Akurda, ayan, nasa ibang bansa po ito. Sa aming pagbabalik, talakayin din natin ang iba pang mga issue. Dyan sa bayan ng Kalasyaw, congratulations. Dahil maganda po ang pamamalakad ng mga lokal na opisyal. Lalong na yung namumuno dyan si Mayor Patrick Agustin Karamat. Biro nyo nagkaroon ng zero allowance ang bayan ng Kalasyaw. Yun po ang ating tatalakayin, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Tama yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Ayaw number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimagana ka, Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Dagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang Kaposan, Pangasinan.
Dennis Muares, Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan Timog Pangasinan, Dennis Muares. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si Errol Jurado na nasa Jakarta. Sa technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. At sa aking gawing kanan, nandyan ang batang-batang station manager, si Manager Joey Baby. Oy, sabi ni Kwan dito, Mirna Bustamante. Uy, taga Kalasyaw pala ito si Mirna Bustamante, ano? Sabi niya rito, super masipag at fatherly ang aming Mayor Patrick Agustin Karamat, sabi niya. Oo. Nasa Kwan daw sila ngayon, nasa school, naglilinis. O, anong school yan? Mirna Bustamante. Aha, taga Kwan ka pala, dyan sa may Kalasyaw. Aha. Good morning sa inyo dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Maraming Bustamante rin sa Kwan, sa Dasul. At saka sa Burgos, baka kamag-anak mo yung mga Bustamante doon sa aming lugar. Okay? Aha. Karon din si Victoria Campos Sagrado, sabi niya, good morning po, Sir Dennis. At sa busing po namin, busing po natin dyan. Ayan, nakakapa, ano to, sabi ni Kwan, Kagawad, okay. Aha. Nakakapakinig pa din po, kaso madalas hindi na po ngayon kaaga, sunod-sunod po ang ayan, dinadaluhan na seminar para sa paghahanda po ng komunidad, sabi niya. Oo, kaya pala hindi nakakanood madalas itong si Kagawad Victoria Campos Sagrado. Kagawad po ito ng Libsong dyan sa may bayan ng Lingayen, Pangasinan. Okay? Gaya ng aking sinabi kanina, ating tatalakayin yung zero disallowance. Ayan, zero So, ibig sabihin, malinis, maganda, yung pamamalakad ng butihing mayor dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Dahil zero disallowance ang bayan ng Kalasyaw. Ito ang sinabi ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa kanyang kauna-unahang State of the Municipal Address na ginanap noong nakaraang linggo. Ibig sabihin, walang anomalya, walang questionable na o illegal na paggamit ng pundo ng bayan. Kaya, zero disallowance ang bayan ng Kalasyaw. Patuloy na maganda ang pamamalakad ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Malinis at tapat ang kanyang paghawak at paggastos ng kaban ng bayan. Ibig sabihin, pagkatapos suriin ng Commission on Audit, yung kuha ang lahat ng mga resibo, mga kontrata at disbursement voucher sa loob ng isang taon, wala silang nakitang irregularidad at walang pirang nawawala o ginastos ng mali. So yun po ang kaya nagkaroon ng disallowance ang bayan ng Kalasyaw. Ang zero disallowance ay madalas gamitin bilang pamantayan ng magandang pamamahala, yung good governance na tinatawag, at integridad kung ang isang namumuno ay may zero disallowance,
nangangahulugan ito ay sumusunod sa anumang mga proseso at transparent, at yung pangangalaga sa pundo ng bayan at bawat sentimo ay talagang nailalaan sa tamang proseso o tamang paraan na ito ay pakikinabangan ng taong bayan. Kung mabuti ang pamamahala ng isang mayor, maayos ang pamumuno ng isang leader, siya ay binibigyan ng parangal tulad ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Maganda ang kanyang pagpapatakbo ng bayan ng Kalasyaw, kaya't siya ay binigyan ng Seal of Good Financial Housekeeping na ito ay ginawad ng Department of Interior and Local Government, DILG. At iba pa, may natanggap na naman lately na parangal mula sa DILG. So ibig sabihin, ang mga departamento national tulad ng DILG, nakikita nila na maganda ang pamamalakad ni Mayor Patrick Agustin Karamat, kaya binibigyan siya ng mga parangal. At yung parangal na yan ay siyempre nandyan ang pawis at pagod ng mga lokal na opisyal, yung mga iba't ibang mga departamento at maging ang mga mga tinatawag na job order o kaya contract of service, meron silang ambag dito sa mga parangal na ito. Dahil sila po ay nakikipagtulungan sa magandang ginagawa ng leader ng bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya nasusungkit nila yung mga ganitong mga parangal. O biro nyo, isang taon pa lang na nakaupo itong si Mayor Patrick Agustin Karamat, napakaganda at maayos ang kanyang pamamalakad sa mga pundo ng bayan. Ilalan ito sa tamang pangangailangan ng taong bayan. Kaya't ito sana pamarisan o kaya ito tularan din ng ibang mga local government unit. Kung magagawa ng bayan ng Kalasyaw, bakit hindi magawa ng ibang bayan? O, di ba? Alam niyo po, itong si Mayor Patrick Agustin Karamat, sumusunod sa batas o yung rule of law, sa mga proseso, sa yung pangangalaga ng pera ng taong bayan. Tulad ni Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, di ba? Napaganda rin yung kanyang ginagawa dyan sa Barangay Macabito. Good morning sa inyo dyan. Kung ang isang local government unit ay may tinatawag na notice of disallowances mula sa Commission on Audit, nangangahulugan may mga irregularidad sa paggamit ng pundo ng bayan. Di ba? Ibig sabihin, ang pirang nagasta ay itinuturing na hindi naaayon doon sa batas at kailangang isauli ang pira. Yun yung mga dyan kung may disallowances ang isang LGU, maglalabas ang kuha na yung kuha ng opisyal na dokumento kung saan nakasad doon na kung magkano yung disallowed na halaga ng hinahanap ng Commission on Audit. So yun po yung mga kung bakit yung mga ibang LGU may mga natatanggap na mga notice of disallowance
mula sa Commission on Audit. Dahil may kinigustyon sila na mga halaga na hindi po naaayon ang paggamit sa batas. So, yun po yung mga dapat nating asikasuhin at tayong mga namamahala, mga leader ng mga local government unit, dapat natin pangalagaan ang pundo o kaban ng bayan. Dapat lahat sa bawat sintimo ay nilalaan sa tamang mga programa o kaya mga proyekto para wala pong question na mga pundo, paggamit ng mga pundo. Gayahin ninyo ang bayan ng Kalasyaw na zero disallowance. So patunay po na talagang ang pamamalakad ng butihing mayor yan sa Kalasyaw talagang maganda at naayon sa mga batas. Maraming mga nilatag na mga nagawang programa at proyekto sa loob ng isang taon na panunungkulan nitong si Mayor Patrick Agustin Karamat sa kanyang kauna-unahang State of the Municipal Address na nagtagal po ng 2 oras. Yung mga iba hindi pa niya nabanggit hindi pa niya nabanggit yung ibang mga ibang programa at proyekto. Pero ang talagang pinunteriya yung sentro ng kanyang State of the Municipal Address yung pangangalaga sa kalikasan, yung health, kalusugan, at ganoon din yung mga infrastruktura, at ito yung yung zero disallowance. Ito yung mga sinabi ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa kanyang State of the Municipal Address. Yung naman isa diyan yung Public Employment Service Office, yung pagbibigay ng trabaho sa mga walang trabaho na kailang kababayan. So ito ay napakagandang oportunidad kung magsasagawa ng job fair program ang isang bayan sa paumuno ng yung Public Employment Service Office. Sila yung nagkakandak ng job fair para sa ganon mabigyan ng oportunidad yung mga kababayan nila na gusto magtrabaho. At meron ng mga company na doon magtatrabaho yung mga kababayan nila na talagang pumasa sa mga requirements. Kaya't napakaganda po, smooth yung pamamahala diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya yung mga aplikante na ini-endorse sa mga employer, ito ay talagang nagbibigay sila ng mga kumpletong mga requirements. Kung kulang ka ng requirements, paano ka makakapasok sa trabaho? Kaya dapat na kumpletuhin yung mga requirements. Marami naning natulungan ang LGU Kalasyaw na taga dyan na nagtrabaho sa lokal o kaya sa abroad. Yung sinabi ni Mayor Patrick Agustin Karamat, may mga kababayan sila na tinulungan na nasa ibang bansa, yung mga OFW na makauwi sa bayan ng Kalasyaw dahil sila ay minamalitrato ng kailang mga employer. Tingnan nyo yung mga tulong na ibinibigay ng lokal na pamalaan.
So hindi po yan pinapabayaan ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang pangangailangan ng kanilang mga kabayan dyan sa baybayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Maliban dyan yung pamimigay ng insurance sa mga magsasaka. Nabanggit niya yan na kung saan ay lahat ng mga magsasaka dyan sa bayan ng Kalasyaw ay mayroong libreng crop at life insurance. At ito ay katuwang ng LGU Kalasyaw, ang Philippine Crop Insurance Corporation. Sila ang magbibigay ng libreng accident at life insurance bukod sa proteksyon sa kailang pananim. Yung proteksyon sa kailang pananim, nandyan yung crop insurance nabalitaan din natin na may mga binigay na insurance din para sa mga tricycle drivers dyan sa bayan ng Kalasyaw. Yung insurance para may protection kung sakasakali, huwag sana sila ay maaksidente, mayroon silang insurance, may matatanggap ang kailang pamilya. Di ba? So, napakaganda yung mga programang ginagawa nitong si Mayor Patrick Agustin Karamat dyan sa bayan ng Kalasyaw. At ganun din, siyempre nandyan ang pakikipagtulungan ng Sangguniang Bayan, headed by Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay at mga konsihalis dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sila po ang katuwang din ni Mayor Patrick Agustin Karamat. At ganun din yung mga barangay officials at mga department heads. Sila ay katuwang ng mayor ng Kalasyaw upang sa ganun ay magawa ang mga dapat na isulong na programa at proyekto na pakinabangan ng taong bayan. Alas 6:52. Good morning kay Silvia Romero, kay Elmer Soriano, kay Helen Ibasan Labarias dyan sa Bimaloy, o si Mr. Health, Vice Mayor Edgar Maminta. Good morning sa iyo. Lisa Sim, Merlita Villa, good morning, sabi niya. Si Maji Dumalanta, good morning po sir, sabi niya. Good morning din sa inyo. At ganoon din si Michael Mariado Suganog, Rebecca Himinya Tamayo, isang guro, nagtuturo dyan sa may barangay, ano yung kanya, barangay nito? Lasip, barangay Lasip, dyan sa Kalasyaw. Si Clifford Abilia, good morning. Jeffrey Castillo. Esther Ramos ng barangay Mangkop, Kalasyaw, good morning. Si Kapitan Saldi Bauson, alam nyo po, marami nang nagawang proyekto ito Sa kanyang first term, naipatayo yung barangay hall na napakaganda. At marami siyang mga natutulungan dyan sa barangay Makabito. Maliban yan sa barangay hall, siyempre yung drainage na ginagawa niya sa may tapat ng paaralan, dyan sa Makabito Elementary School, ginagawa niya. At para sa ganoon, hindi bahain ang naturang lugar. Yung pundo ng barangay, ang 20% nila ay pinagkakasya po sa ilang mga proyekto na isinusulong dyan sa may barangay Makabito. Nakapag-purchase na rin ng garbage truck. Nakapag-purchase ng yung garbage truck na ito ay naghahakot ng mga basura sa mga households
at inilalagay doon sa MRF ng Kalasyaw. At ang driver pa niya na si Kapitan Saldi Bausong, biro nyo yan, kapitan ng barangay, punong barangay. Siya po ang nagdadrive ng garbage truck. Saan kayo nakakita niyan? Sa buong Pangasinan, wala pa akong nabalitaan na nagdadrive ng garbage truck. Only in Barangay Macabito. Good morning sa inyo dyan sa Barangay Macabito. Si Kagawa Junjun Cabrillo, good morning. Former Liga President Carlito Dion at si Joel Calvo, good morning. Si Bingab Hobilianos, good morning. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Ayan. Medyo kanyata yung exercise natin, engineer. Hindi pumapalo sa ere. Okay. Mamaya good morning dyan sa may mayor's office ng Kalasyaw. Si Mayor Patrick Agustin Karamat, good morning kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Gawin din kay Councilor Elias Villanueva, si Councilor Manny Datwin, at gawin din yung former Mayor Engineer Bin Datwin ng Datwin Machine Works. Good morning sa inyo dyan. Gawin din si Councilor Mike Sison, Councilor Jose Lorisco, si former Councilor Gerald Apicial. Diyan sa may mayor's office, si Boss Carlo, Madam Marme, si Sir Bayan, Sergeant Basa at Sergeant Esteves. Gawin din si Madam Jubit Apiado Esteves. Diyan sa Treasurer's office, si Sir Sermel Poserio. Good morning po sa inyo. Caramel de la Cruz ng barangay diyan sa may San Carlos City. Magandang umaga. Diyan sa bayan ng Mapandan kay Mayor Carl Christian Biga, si Sir Jeffrel at Dr. Felix Domicilio, good morning. Si Ansel Sarate, si Boss Darwin, good morning. At good morning din kay Vice Mayor Jari Cabrera ng Mangaldan, si Councilor Chineros Flores. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umaga ito. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si kapaborito Errol Horado. Ako naman po ang inyong lingkod, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ganoon din si Engineer Jael Franz Kayabyab. Ang tabiana ng susunod na palatuntunan, only in the morning, ni Ka Orlia Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan, Pangasinan.